story yung buhay nyo? Sinong artista ang gusto nyo gumanap? Si Don Zulueta at saka si Richard Gomez. Bakit po sila? Bakit sila? Idol nyo po. Si Richard, kasing itim ko. Yes, ang kulay. Pero mas guwapo siya. So nahuwig ko si Cesar Montano. Pero attorney, so far ba may nahawakan na kayong celebrity cases? Wala akong celebrity cases. Puro mga, aside from PIDA, Arnie Tevez cases, may tinulungan akong mga halos 1,000 na magsasaka na nabentahan sila ng defective na corn seeds. Ay, grabe. 3 buwan silang naghintay sa kanilang ani. Pag bukas nila, bungi-bungi, walang laman yung kwan. So tinulungan ko po sila na maka-recover ng kanilang damages. Foreign company yung nagbenta ng. Ay, grabe. So mga ganun po yung marami akong tinutulungan na mga may kaso na wala silang kasalanan, etc. Ako po kwan, mas gusto ko yung mga kaso na mahihirap, pero nakikita ko na mali yung naakusahan. Katulad nung alleged ambush ni Mayor Aquino sa Samar. Ako yung abogado ng mga pulis na kinasuhan nila ng multiple murder. So napalabas ko na po sila sa piyansa dahil ayon sa ebidensya ay mukhang sila ang na-ambush. Pero yung media doon, medyo may control ang mga politika kasi. Politiko, ang sabi nila, inambush daw si Mayor Aquino. Pero ang problema kasi, may namatay na 2 pulis at napagitnaan sila, no? Si Mayor Aquino at saka yung ibang tao niya sa both sides, ang mga pulis yung nasa gitna. Kaya may tama sa harap at sa likod. Sir, sino si Mayor Aquino? Mayor ng Calbayog City. Attorney, first time niyo pong papasok sa politika? Tumakbo ako noong 2016 bilang senador sa paanyaya ni dating Mayor Duterte. 2 beses, 3 beses kaming nag-usap. At ang sabi niya, tumakbo ka bilang senador, sa akin ka. Sabi niya. Nagtanong ako kung bakit at gusto ko naman yung mga paliwanag niya dahil sa PIDAF daw na etc. So, napa-oo naman ako. Kaya nung umuo ako, halika dito. Pinatayo niya ako, tinaas na yung kamay ko. Yun na yun. Pero sumama ako sa kampanya ng 5 beses lang. Dahil hindi ko pa ma-internalize yung politika. Kaya hindi ko tinuloy yung mga pangalan. So Duterte supporter po pala kayo? Hindi po. Supporter ako sa ibang mga ideals niya para sa bansa. Okay. Ano po masasabi niyo sa pinagdadaanan niya po ngayon? Kwento na yun. Nakikisawsaw at nagpapahayag ng mga sa loobin nila. Sa pinagdadaanan Bawat Pilipino naman ay may karapatan, no? Na mag-express, magbigay ng kanilang damdamin. Pero ang request ko lang, bago sana sila mag-post sa kanilang social media platform, kasi influencer sila eh. Kailangan mo nang pag-aralan din mabuti, magbasa muna, at mahirap kasing makidebate sa isang legal issue na hindi ka naman well acquainted, no? Sa legal principles or legal doctrines, no? So you let the law scholars discuss amongst themselves for the benefit of the general public. Pero okay lang yun, magsasabi tayo ng sentimento natin. Pero mag-ingat tayo dahil kung influencer ka, meron kang mahihimok, mai-influensyahan. And responsibilidad mo yan, no? What you put in the minds of others is your responsibility. So, isipin nila na may responsibilidad sila and be careful also. Attorney, speaking of showbiz celebrities, ano pong opinion nyo sa patuloy na pagdami ng mga celebrities, artista na pumapasok sa showbiz? Sa politika. Sa politika. Number 1, no? Hindi bawal sa kanila ang pumasok, no? Ang requirement lang kasi ng ating saligang batas is you must be a Filipino citizen, able to read and write, no? And you are a resident in a given period in a place where you want to be voted on.
ang pwede lang nating masabi, yung public service ay isang mabigat na obligasyon, Yes. isang mabigat na responsibilidad. At kung sa tingin ng kandidato ay kaya niyang bitbitin ang responsibilidad ng isang government official, pwede naman. Sabi nga natin, walang tao na pwedeng sabihin niya, ako lang ang nagmamahal sa bayan. Anybody and everybody can claim love of country. Anybody and everybody can claim he can do the job. But ito lang sana ang pakiusap ko sa mga tumatakbo. Huwag tayong mangarap na maging pinuno. Huwag nating pangarapin na maging tayo ang mamumuno. Kailangan munang gawin natin na tayo ay mga role models. We should not just dream to become leaders of this country. We must endeavor to become role models to our people. Kung kaya nila maging role model, hindi sila maging corrupt. Ang nakakalungkot kasi ngayon, ang sinasabi ng mga tao, ang pinagpipilian lang namin, sir, ay yung matalino na magnanakaw o yung bobo na magnanakaw. Kasi magnanakaw din naman daw po, parang gano'n. Kung magnanakaw, kaya punta na lang kami dun sa na-entertain pa kami. Pero ang totoo, ang malalim na rason nila, sir, mas delikado ang matalino na magnanakaw Kesa sa sikat na magnanakaw. kesa sa bobo na magnanakaw. Kasi kung bobo yan, pwede mo pang maisahan na mahuli. Pero yung matalino, kaya nilang itago. At nangyari yan. Merong isang dating mataas na opisyal, hindi nagtiwala. Ay, blind item. Kaya nabisto yung kanyang pagnanakaw. Okay, thank you. Pero attorney, naniniwala po kayo na advantage ang ng mga artista na mas sikat sila, kaya mas pagdating po sa eleksyon, mas Naalala sila ng mga tao. Yes, mas meron silang built-in advantage dahil matagal na silang nakikita ng tao. At kilala. Oo, yung pagkakakilala sa kanila. Kaya tingnan mo si Willie Revilla, pasok na agad siya. Hindi po kayo kumuha ng any celebrity endorser para po makatulong sa inyong kampanya? Wala po. I will run based on my own credentials. Credentials. Thank you. Thank you po. Sir, pwede pong